Nagbanatan ang ilang mga senador kaugnay sa usapin sa West Philippine Sea, kabilang na ang pagkondina sa kamakailang pampublikong pahayag na ginawa ng Embahada ng China sa bansa. Pilit namang ipinagtanggol ni Marcoleta ang China, ngunit hindi umubra sa mga banat ng isang senadora. At tahasang pambabastos sa ating gobyerno. Nag-iba-iba ang mga partido ng mga senador upang pumirma sa isang resolusyon na nagpapahayag ng damdamin ng Senado na kinukundina ang kamakailang pampublikong pahayag na ginawa ng Embahada ng China sa bansa na pumuna sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas na nagtatanggol sa pambansang soberanya at mga karapatan sa karagatan ng bansa. 15 senado ang pumirma sa Resolution number 256 ng Senado, kabilang sina Pangilinan, Soto, Lacson, Subiri, Erwin Tulfo, Sontiveros, Rafi Tulfo, Gatchalian, Ligarda, Ejercito, Aquino, Camille Villar, Mark Villar, Estrada at Lapid. Habang ang mga hindi naman pumirma sa resolusyon ay sina Alan Cayetano, Bongo, Aimee Marcos, Rodante Marcoleta, Bato de la Rosa, Ches Escudero, Robin Padilla at Joel Villanueva. Pero bago yan ay nagbanatan muna sina Hontiveros at Marcoleta. Wala pong ipinapakitang respeto at tahasang pambabastos sa ating gobyerno. Ano po ba ang pagkakaintindi ninyo sa assertive transparency or measured transparency, Mr. President? Ang assertive transparency ay ibig sabihin, isa sa publiko, lahat ng mga importanteng engagement sa pagitan ng ating bansa at iba pang mga bansa, lalo na sa loob ng ating teritoryo. At particular dito, sa ating dynamic sa gobyerno ng China, ibig sabihin ay hindi magiging mahiyain ang ating gobyerno upang sabihin kapag nga may ganyang mga insidente tulad ng nagbunga ng pagkaputol ng daliri ng isang uniformed personnel natin, yung pansamantalang pagbulag at pagdinig sa ating mga personnel dahil gumagamit ng high-frequency radar o mga laser lights, at pati po yung pagkait na makaresupply tayo ng maayos sa ating mga personnel sa mga lugar sa loob ng ating karagatan at teritoryo. Na hindi tayo o hindi ang gobyerno magiging mahiyain sabihin ito sa ating publiko at pati sa regional at international community bilang mga bagay na lubos na ikinababahala at nais iwasto ng ating gobyerno, whether ang lehislatura o ang executive, Mr. President. Espesipikong pinagtitibay ng resolusyon ang soberanong karapatan at tungkulin ng mga opisyal ng Pilipinas na magsalita sa mga usaping may pambansang interes sa pagganap ng kanilang mga opisyal na tungkulin. Ito ay matapos banatan ng Embahada ng China ang ilang mga opisyal ng Pilipinas na ipinaglalaban ang karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Siguro kung pakakaiwasan pa natin yung mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pagsasalita ni spokesperson Tariela, imbes na po siguro papaliit ang ating problema, baka lalong lumalaki. Sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko pong mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang taguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Kung halimbawa sa kanyang paghahayag ng mga bagay-bagay na maaring malaman ng publiko tungkol sa mga inaakala nating pagkakamali o ginagawa nilang mali sa West Philippine Sea, siguro yun ay paalam natin sa paraan na hindi tayo makakagawa siguro ng lalo pang mas malaking pagkakamali na katulad po ng ginawa niya. Kailangan po bang gumamit pa siya ng mga cartoon caricatures para ipakita niya ang Pangulo ng China sa isang negative at isang nakakahiyang mga pamamaraan? Na nagsasalita lamang para sa pambansang interes. Pati kay Senator Erwin, meron na po silang post na Mr. Senator. Bukod kina Commodore Tariela, Senator Kiko, Representatives Chel at Laila, at sa akin din po, hindi natin tatantanan ang unti-unting panghihimasok ng Chinese government. Nasa Pilipinas tayo at dito, Pilipino ang nasusunod.
Sinabi pa ni Marcoleta na nakausap na ang China at sinabian niya ng China na bakit hindi naman inaaway ng Pilipinas ang Vietnam gayong mayroon naman itong mga inaangking isla kaya naman nagpatuloy ang banatan. Mas marami pa pong features ang Vietnam na okupado kaysa sa China. Tinanong nga ako ng Chinese ambassador, sana man lang o kaya gusto naming mangyari kung paano nyo pinakikitunguhan naman ang Vietnam sapagkat claimant din naman sila, pare-pareho tayong claimant. Sana hindi naman yung paraan na parang kami masyado naman kaming kontrabida. Yung Malaysia, nandun din naman. Pagpupunta rin naman yung barko ninyo doon, tinataboy din naman kayo. Totoo naman po yun, Mr. President. Sumasakit ang loob nila dahil ayon sa kanila masyado naman silang kontrabida. I'm sorry, in this particular case, sila talaga ang pinaka-kontrabida. Hindi po nila pwedeng sabihin na mas marami namang ino-occupy ang Vietnam, may mga kasalanan din ng Malaysia. Opo, alam natin may iba't ibang claimant country sa buong South China Sea at yung iba ay kumbaga karibal din natin sa mga claims natin bilang Pilipinas. Pero hindi naman ina-attack ng Vietnamese Navy ang Navy at Coast Guard natin. Hindi naman dinedenay ng Malaysia ang mga mangingisdang Pilipino makapangisda sa sarili po nating karagatan. Hindi po ito maliit na problema. Napakalaking problema po nito. Isa sa malaking problema natin sa ngayon. At ayaw nating magpanic, ayaw nating mag-misinterpret. Pero saan ba nagsisimula ang maaring ikatakot? Saan ba nagsisimula ang hindi lang maaring, kundi nagigit talagang pagmumulan ng hindi pagkakaintindi? Yun po, in largest part, dahil sa kondukta ng Chinese government laban sa atin, lalo na sa karagatan, gusto man natin pareho na lutasin ito, pero bukod sa ginagawa nila sa atin sa ating laot, sa Navy, Coast Guard, mga mangingisda, sa ating buong sambayanan, gusto pa nila patahimikin kapag may mga pinuno ng gobyerno sa executive man o dito po sa legislature na magrereklamo. Ang tawag ko po dyan, Mr. President, sa ugali ng Chinese government, gaslighting. Sila na nga ang gumagawa ng mali, mamasamain pa nila kapag pinuna ng ating panig, ng ating gobyerno, tayo pa ang may kasalanan at sila pa ngayon ang biktima. Classic gaslighting behavior po yun. Napaka-negative na psychology yan kung sa individual na tao po or kung sa interpersonal na mga relasyon. And dapat huwag gagawin yan, huwag gagamitin yung ganyang cheap tactic nila, lalo na po sa foreign relations, lalo na kung totoong gusto nilang lutasin natin ng maayos ang hindi maliit kundi napakalaking problema nito, Mr. President. Dagdag pa ni Marcoleta ay dapat umanong pag-usapan ng maayos ang mga gusot sa West Philippine Sea at magkaroon ng mga kasunduan. Dagdag pa nito ay mayaman umano ang China at pwede daw anya natin itong maging kaibigan o kakampi sa mga darating na panahon. Agad naman niyang sinagot ni Hontiveros at sinabing paano maging kaibigan ang China kung patuloy ang mga panghaharas nito sa karagatan o pagpuna o paninira sa mga opisyal ng bansa. Palagay ko po nalilihis po tayo. May malaki po sigurong mga dapat pag-usapan at napakalaki ng China, napakamayaman ng ekonomiya ng bansa na pwede po natin sigurong maging siguro kakampi sa mga darating pong mga panahon kung maisasantabi po natin ang mga sigalot na namamayani sa ating bansa. Pwede ba nating maging kakapi ang China? In principle, bakit hindi? Pero pwede ba nating maging kakampi ang China kung ipagpapatuloy niya ang pinaggagawan niya sa ating karagatan, sa internet, at nagsimula na siya, laban na sa mga opisyal ng ating gobyerno, both sa executive at sa legislature. Wala akong maalalang previous incident, Mr. President, na kahit sinong ambassador ng ibang bansa dito sa Pilipinas ay nag-post sa embassy page nila ng ganyang banta ng kanilang spokesperson
ng Chinese Foreign Ministry laban sa mga opisyal natin, pwedeng maging kakampi kapag itinigil yung ganyang mga gawi ng isang hindi kakampi, mga gawi ng isang hindi kaibigan, pwedeng maging kakampi. Hindi simpleng isa-isang tabi yung sigalot na sabi nila tayo ang may kagagawan, na kapag nagreklamo tayo, tumutol tayo sa kanilang maling gawi sa ating Navy, Coast Guard, mangingisda, bayan, sasabihin nila, masyado naman kayo isa-isang tabi niyo yan. Hindi po. Yan ang gustong mangyari ng isang bully tulad ng gobyerno ng China, na hindi sila maging accountable sa ginagawa nila sa atin at simpleng iaatras natin ang ating pagreklamo. Wala pong bully, whether sa playground o sa rehiyon o sa mundo, na nagrespeto sa binubuli niya, liban kung tumindig ang binubuli niya. At yan po ang ginagawa ng ating bayan, yan po ang ginagawa ng ating mga opisyal na ngayon nilalait-lait po ng Chinese government at ng embahada pa nila dito. Taliwas po sa mga obligasyon nila sa ilalim ng Vienna Convention on Diplomatic Relations. And again, Mr. President, in closing, I would like to take strong exception. Hindi po patutsada. Hindi po patutsada ang ginagawa ni Commodore Tariela. Hindi po patutsada ang ginagawa ni na Senator Kiko, Senator Erwin, Representative Chel, Representative Laila, ako at dumadami pang mga Pilipino. Hindi po patutsada lang yan, Mr. President. Yan po ay seryoso at marubdob at sa kaso ni Commodore Tariela matagal nang pagtutol sa maling pagtrato sa atin ng ibang gobyerno at pagtaguyod po sa interes ng ating bayan. Matagal nang pinag-uusapan ang isyu sa West Philippine Sea sa pagitan ng China at Pilipinas pero hindi nagkakasundo dahil gusto ng China na sila ang may control sa buong bahura o isla sa West Philippine Sea. Abay hindi naman tama yan mga kabayan.